Pero si Tatay Digong, narito na naman tayo sa Duterte Park. Nakita niyo po ha, Day 63 hindi nauubusan ng tao. Saan po kayo galing? Amsterdam. Amsterdam. Kayo po? Davao. Davao. Kayo po? Devon, UK. Devon, UK. Naku, malayo. Maraming butter po dyan. Maraming classic tea. Susunod, magdala ka ha. Saan po kayo galing? Wow! Champion! Champion sa Hawaii. Pero meron natin isang galing Pilipinas, di ba? Ito, galing Pilipinas, champion! Galing all the way sa Philippines. Hawaii, another champion, palakpakan natin. Ha? Kayo po, saan kayo galing? Los Angeles. Los Angeles, ako ito pa pala. Tanong ito kayo, ang mahal-mahal ng pamasahe galing Los Angeles. Bakit yung pinuntahan dito si Tatay, dito sa Duterte Park? Anong ibang say? Anong say nyo? Our supporter for Tatay Digong. Talaga, ha? Miski mahal ang pamasahe, miski napakalahaba ng biyahe, ha? Pakita lang ang suporta kay Tatay Digong, ha? Sure. Ano po ang pangalan nyo from LA? Joseph. And Mary. No. Ang balita namin, yung Lisa Tanas, nandun sa inyong bayan na LA. Totoo ba yan? Hanapin natin. Pero anyway, masaya po ngayon ang mga nasa Duterte Park dahil bagamat nakakulong ang ating Tatay Digong, nagwagi by landslide si Tatay Digong bilang alkalde ng Davao. So ngayon po, meron kaming celebration! Come on! Yes. Hindi lang po yan, no? Nagwagi rin by landslide ang mga kaanak ng Duterte for congressman ng 3rd District, Pulong Duterte! At lahat ng kanilang alyado, kasama na yung anak ni Kong Pulong na si Kong Omar Duterte! At yung kanilang napaka-loyal na kanilang kaalyado, si Congressman Ungab ay nanalo rin bilang kongresista. So palakpakan po natin ang lahat ng Duterte, ang Davao solid Duterte pa rin. Sorry na lang yung mga nangarap na burahin ng Duterte sa Davao. At siyempre, celebration din. Dahil anong nangyari sa mga kaalyado ni Marcos? Nasaan sila ngayon? Nasa Cancun! Mantakin ninyo, matapos ng bilyon-bilyones, baka nga trilyones na ayuda para sila'y manalo, ang alyansa, lilima po ang nahalal sa Senado. Now, ilan po ang nanggaling sa hanay natin? Well, 5 rin po, pero meron 2 dilawan. Pero ang ibig sabihin nito, bagamat bilyon-bilyon ang ginamit nila pambili ng boto, hindi po sapat yan. Matalino ng Pilipino, kangkungan ka na, Bongbong Marcos. Banga! Diba? Tapos na ang iyong mga maliligayang araw. Bagamat naririyan ka pa, wala ka ng pangil. Wala ka ng pangil. Kahit anong gawin mo, hindi mo na pwedeng supilin ang taong bayan. Dahil nagsalita ng taong bayan, kangkungan ang Marcos Jr. Now, pag-usapan natin yung 2 dilawan na nakapasok. Ano ba ang ibig sabihin na nakapasok yung 2 dilawan? Well, yan po ay malinaw na ebidensya na nagkaroon na ng pagsasanib puwersa ang mga loyalista ni Bangag at ang mga dilawan. Otherwise, saan manggagaling yung boto ng 2 dilawan, no? Unang-una po, ha? Tandaan niyo po. Sa ating analysis, 3 po yan. 14, 14, 14. Duterte, Marcos, and Dilawan. So, ang ibig sabihin lang po yan, kung Dilawan lang, hindi sapat. So, nangyari, nakipagsanib puwersa ang mga Bangag dito sa mga Dilawan. Ano pa ang prueba na nagsanib puwersa sila? Yung akbayan ni, ano bang pangalan nung akbayan na Senadora? Ang pangalan ay si Ontiveros. Huwag natin kalimutan. Abay, number 1. Pwede ba mag-number 1 yan kung hindi nagsanib puwersa ang mga kadiliman sa kasamaan? So, nagsanib puwersa ang kadiliman at kasamaan, yan ang resulta. Nag-number 1 ang akbayan na Ontiveros. At wag din mo natin kakalimutan, nakapasok din si Leila de Lima si Lai, ano pangalan ni Laila? Lailay de Lima. Bakit? Dahil nga sa pagsasali puwersa ng mga kadiliman at kasamaan na tinatawag natin mga loyalista at dilawan.
Pero anong ibig sabihin pa rin yan? Ang ibig sabihin pa rin yan, maski sila'y nagsanib puwersa, hindi pa rin nila nagiba ang Duterte. Yan. At ang magandang balita, abay, maski gusto nilang tanggalin ang ating Inday Sara Duterte, wala na po silang boto para tanggalin siya pagdating na impeachment trial. Bakit? Bilangin natin. 5 ang nanalo sa atin ngayon. 5. Bongo, Sila rin. De La Rosa, Marcoleta, Marcoleta. Villar, Marcos. Marcos. Meron pa tayong isa na Robin Padilla. Ngayon, sino pa yung mga nanunungkulan ngayon? Well, nandyan po yung 2 Cayetano. Oh, yes. Nandyan po ang Joel Villanueva. Nandyan po ang 2 Estrada. Oh, dalawa. 11 na po yan na sa tingin ko boboto para kay Inday Sara. Bakit? Kasi 11 yan, lahat yan, pinangampanya ni Inday Sara kung hindi ng 2016 ng 2019. Diba? So tingin ko, wala na po yung impeachment na yan. At mga kaibigan, ang masaya, yung mga walang ya sa akin sa WAD Committee, bye-bye! Ubadero, bye-bye! Abang, ano yun? Sino yun? Benny, Abante, bye-bye! Paduano, bye-bye! At saka mga kampon ni Joe Masison na nangarap mag-senador, si Castro, bye-bye! Sino pa yung isa? Yung isa pang babae, Rosas, bye-bye! Ayan, basura. O, kita nyo na ha. Akala nyo, mananahimik ang mga Dutertes. Hindi po. Ginamit ang Duterte na kanilang kapangyarihan sa balota. Pagamat, siyempre, lahat tayo nanghihinayang dahil marami sa ating mga kasama ang hindi talaga pumasok. At sa tingin ko, mas marami dapat sa 5 ang pumasok. Pero ang importante po, pagdating ng Hunyo, wala na silang boto para tanggalin si Inday Sara Duterte. At ang titingnan na natin ngayon, ang 2028. Pero ako po, hindi ako makakantay. Kayo ba makakantay pa? Eh kung nung dati, sa kasagsagan na kapangyarihan ni Marcos Jr., napahina natin siya. Ngayon pa kaya na wala na siyang pangil? Ibig sabihin po ngayon, alam niyo ba ibig sabihin ng lame duck? Inutil na talagang presidente ngayon ang Bongbong Marcos Jr. dahil wala na siyang kasagsagan na puwersa, siya po ngayon ay inutil. Hindi nakapagpanalo ng mayorya man lang ng kanyang mga kandidato. Alam niyo pa ho, pinakamasakit, yung kanyang partido na PFP, Bokya ang nanalo. Walang nanalong PFP. Dahil ang PFP si Tolentino. Bye-bye! Sino pa ba yung mga PFP? Sino pa? Si Revilla, bye-bye! Mantakin nyo, mga re-electionista na basura dahil nga sa ginawa nila. Abalos! Bye-bye! Yan ang pinakamasarap na bye-bye, Abalos, di ba? So, yan po ang katotohanan ngayon. Wala ng pangil. Kung dati, inutil ang Marcos Jr. dahil sa kasagsagan ng kanyang kapangyarihan, wala siyang nagawa sa bayan. Ngayon, wala na talaga siyang silbi. Kaya nga ako, mga kababayan, hindi po illegal na mangarap na mas maaga ang termino ni Inday Sara dahil nasa taong bayan ang tunay na soberenya ang desisyon kung talagang mag-aantay pa ng 2028 o hindi. Kayo ba mag-aantay pa? Hindi! Kayo, mag-aantay pa kayo? Kayo, mag-aantay pa kayo? Hindi. Kayo, mag-aantay pa kayo 2028? Ikaw, ma'am, ikaw po, mag-aantay pa? Sino gusto mag-aantay hanggang 2028 bago si Sara Duterte? Topic niyo sa akin. Nasa kapangyarihan po natin yan. 2 beses na natin na paikli ang termino ng isang presidente. So, kapangyarihan po natin yan at yan po ay legal. Yan po isang ayon sa saligang batas. Kapag lalong-lalo na kung ang presidente ay walang nasa tamang pag-iisip. Kinakailangan natin tamang pag-iisip para makabigay ng solusyon sa problema ng mataas na presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho, mababang sweldo, no? At syempre ngayon po, ang pagbabalik na kapayapaan sa ating mga komunidad. Pero hayaan na natin ngayon dyan ang mga vangad. Bilang pagdiriwang, alam niyo ba ang mga seveningin moves? Alam niyo ba yon? Sino may alam ng seveningin moves? Hindi niyo alam? Si ate yata alam. Vangad.
Halika kayo dito, lahat tayo, 7 move. Dahil tayo ay nagdiriwang sa pagkapanalo ni Tatay Digong. Okay? Lahat pa kayo, marunong kayo ng 7 moves. Ha? Halika na, 7 moves na tayo. Bakit ba nahihiya kayo? Ha? Anyway, saka na tayo mag-7 moves. Gusto niyo ba mag-7 moves? Ha? Okay? Okay na kayo, dito kayo. Dumating pa mas maraming mga Yeah. anong mensahe niyo kay Marcos Jr. na walang nanalong PFP? Kayo. Ha? Ano? Nakapag-server. Saan pa kayo galing? Saan kayo galing? Anong kami sa ano? Saan kayo? Sa cruise ship kami. Dinalaw Sige, buwan nyo nga mga kababayan. Ha, yes. Ano, happy ba kayo? Happy. Sa na eleksyon. ha? Oo. Naniniwala pa ba kayo na may pangil pa si Marcos Jr.? Wala na. Pasayawin na yan, pasayawin. Kayo, ang tanong, ngayong wala na siyang pangil, mag-aantay pa ba tayo ng 2028 para makaupo si Sara Duterte? Hindi! Now na! Ilang dapat pamuno, now na! Sa Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Hello, mga kapatid! Saan po kayo galing? Kaya dito. Welcome, Saan po kayo galing? Sa Vegas, sir? Alaska! Oh, naku, mukhang ito ang bagong champion. Oh, picture muna. Okay. Layo, Alaska. Okay. Ha? Tayo, pero ang tanong ko, marunong ba kayo ng mga 7 moves? Ayan. Okay. Yan, marami na kami ngayon dito. Nagtiriwang. Mabuhay sino? Duterte! Yeah! Ayan, nandito pa kayo. Dahil kila kayo. Group picture. From Dublin. Here. Halika, group picture tayo. Picture kayo. Group namin, ha? Come on. Group picture tayo. Group picture. Group picture, come on. Come on. Group picture. Kita niyo po yan, ha? 63 days and counting. Naririto Pilipino, nagpapakita ng suporta at pagmamahal kay Tatay Digong. Hindi po yan natitigil. Nakikita niyo ba? Ang dami na naman namin ngayon dito. Okay. Baga pa. Tingnan mo. Nakita niyo yung mga dumarating sa ano? Mga dumpling. Tayo mag-picture kay Tatay Digong kaya. Tayo, picture. Picture everyone. Picture. Ayan, come on. Picture. Ayun naman kayo. Pangag. Duterte! Picture muna tayo. Picture. Join us in the picture. Join us, everybody in the picture. I-aircraft na lang nila yung picture. Marami tayo. Ano na si Duterte? Pero kayo, picture. Ayan, well, ako naka-video po, ha? Aircraft na lang Ito po, ha? Day 63. Nagdududa pa ba kayo kung bakit nanalo ang mga Duterte at ang mga tao ni Duterte sa eleksyon? Dahil narami pong nagmamahal dahil ang Pilipinas under Duterte, hindi po Pilipinas ngayon na lantaran ng krimen, lantaran pong pagkagutom, ang pinakamatinding pagkagutom ng napakatagal na panahon na. Picture muna! Picture! Yay! Okay, Duterte! Duterte! Anong sayaw natin? Bring him home! Bring him home! Bring him home!
Bring him home! At ang pinagkaantay-antay natin, ang mga 7ing move. Bangat, 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 iwi, 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 putot, 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 putot. Yan po ha, took 63 days, pero ang aming bring him home.